kabanalan sa loob ng uniforme. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, police, Coast Guard, jail officer, firefighter, at lahat ng nasa serbisyo at sa inyong mga pamilya. Ngayon po ay Monday, February 23, 2026, ng unang linggo ng Kwaresma. Ayon po sa ating mga pagbasa, mula sa banal na kasulatan sa araw na ito, ang kabanalan ay hindi komplikado. Ito ay praktikal. Sa unang pagbasa, mula sa aklat ng Levitico, chapter 19, verses 1 to 2, and verses 11 to 18, sinabi ng Diyos, magpakabanal kayo, sapagkat ako ay banal. Parang mataas at mahirap abutin. Ngunit, ipinaliwanag agad ng Diyos kung ano ang ibig sabihin nito. Huwag magnakaw, huwag magsinungaling, huwag mandaya, huwag magtanim ng galit, huwag maghiganti. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang kabanalan ay hindi lang panalangin. Ito ay kung paano mo tinatrato ang tao. Para sa mga nasa serbisyo, dito nagsisimula ang kabanalan. Katapatan kahit walang nakakakita, pagiging makatarungan sa pakikitungo sa sibilyan, pagrespeto sa nakabababa sa iyo, disiplina kahit pagod ka na, pagpigil sa galit kahit mataas ang pressure. Maaaring maayos ang suot mong uniforme, ngunit kung may galit, kayabangan o panlalamang sa loob, may problema. Ang Diyos ay hindi lang humihingi ng disiplina sa katawan. Humihingi siya ng disiplina sa puso. Kung nagsisimba ka, ngunit inaabuso ang kapangyarihan, may mali. Kung nagdarasal ka, ngunit marahas magsalita, may mali. Kung nag-aayuno ka, ngunit hindi tapat, ang kabanalan ay dapat makita sa buhay. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 25, verses 31 to 46, ito ay tungkol sa talinghaga ng huling paghuhukom. Pansinin natin, hindi tinanong ni Jesus ang ranggo o medalya. Ang tinatanong niya, pinakain mo ba ang nagugutom? Inaalagaan mo ba ang may sakit? Dinalaw mo ba ang nasa bilangguan? Tinulungan mo ba ang nangangailangan? Para sa mga nasa serbisyo, malalim ito. Sa bawat rescue operation, sa bawat maayos at makatarungang checkpoint, sa bawat pagkakataong pinili mong magpigil kaysa manakit, sa bawat pagkakataong nagprotekta ka sa mahina. Kapag naglilingkod ka ng may malasakit, si Kristo ang iyong pinaglilingkuran. Kapag hindi mo pinansin ang nangangailangan, si Kristo ang hindi mo pinansin. Para sa mga pamilya, sa asawa at mga anak, may kabanalan din sa buhay. Pagiging matiisin kapag malayo ang mahal sa buhay, pag-unawa kapag umuwi silang pagod at tahimik, pagpapalakas ng loob kapag mabigat ang kanilang dinadala, pagpapatawad kapag nadadala sa stress. Minsan, ang nagugutom ay nasa sariling bahay. Nagugutom sa oras at atensyon. Minsan, ang nakabilanggo ay ang pusong puno ng pagod at takot. Hindi kailangan ng malaking bagay. Isang mahinahong salita, isang pakikinig, isang sabayang panalangin. Iyan ang kabanalan. Ang babala ng ating mga pagbasa sa panlabas na relihiyon, posibleng maging relihiyoso, ngunit walang malasakit. Posibleng nagsisimba, pero malamig ang puso. Sinasabi ni Jesus, hindi kumplito ang pananampalataya kung walang awa. Ang Kwaresma ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa pagkain. Ito ay pag-aalis ng katigasan ng puso. Sinabi ng Diyos, magpakabanal kayo. Sinabi ni Jesus, ang ginawa ninyo sa pinakamaliit, sa akin ninyo ginawa. Para sa mga nasa serbisyo, ang kabanalan ay hindi hiwalay sa misyon. Ito ang nagpapalakas sa misyon. Ang sundalong may integridad,
ay mas malakas. Ang pulis na may malasakit ay nagtatayo ng tiwala. Ang pamilyang may pananampalataya ay mas matibay sa pagsubok. Sa huli, hindi tayo huhusgahan batay sa ranggo, kundi sa pag-ibig. Isuot natin ang uniforme ng may integridad, maglingkod ng may malasakit, mamuhay ng may kababaang loob, at iyan ang tunay na kabanalan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, turuan mo kaming maglingkod ng may malinis na kamay at may pusong mahabagin. Palakasin mo ang aming integridad sa uniforme at ang aming pasensya sa aming tahanan. Gawin mo kaming instrumento ng katarungan, proteksyon at awa para sa aming bayan at para sa iyo. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.